hindi na ako muling makikita ng kabutihan. Number 2, life is fragile because it is as temporal as grass. 1 Peter chapter 1 verse 24. Ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Pakibasa nga, Kuya Liam. Sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Ngayon ng bulak-bulak nito ang lahat ng iyong magkari. Kristal, ang damo ay naglalalat sa at kumukupas ang bulaklak. Ang buhay natin ay kagaya ng damo, nalalanta. At kagaya ng bulaklak, sabi sa Job 14 verse 2, pakasulat number 3, it is like as lasting as a flower. Verse 14, chapter 2, tulad ng bulaklak na mumukadkad, pero nalalanta at nalalagas. Parang aninong nagdadaan, naglalaho at nagpaparang. Number 4, pakasulat, life is a fragile. Kasi mabilis nga, di ba? Kaya nagawa tayo eh. Life is a fragile. Tama nga naman, kailangan idahan-dahanin natin. Namin na. Okay. So, natin lang yung verse at saka yung point. It is a passing as a shadow. Sabi nga ng mga ngaral, chapter 6, verse 12, sino ang nakakaalam kung ano ang mabuti sa taong nabubuhay sa maikling panahon at pagkatapos ay mawawalang tulad ng anino? Sino ang makakapagsabi kung ang mangyayari sa kanyang pagkamatay? And last, sabi ni Santiago o ni Jaime, James 4:14, it is like a vapor vanishes as a vapor. So number 5, pakisulat. Hindi nga ninyo alam kung ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Pagkat ang buhay ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. At karagdagan pa, number 6, it is like as water still. 2 Samuel 14:14. Basahin niyo na. So, hindi yung verse 2 Samuel chapter 14, sabi ni Samuel, kagaya siya ng tubig na natapon. At, so ang buhay natin ay temporary. So, huwag mong kukopyahin. Ang buhay ng iba, meron ka sariling buhay. So, life on earth is temporary and it should be treated as such na kung saan we are keeper and not owner. Sulat mo. Ikaw ay owner or keeper? Oh, ang owner ay si God. Pero ang keeper ay ikaw. So ang anak natin, ang buhay mo ay after this life ay isa-surrender mo kanino? Diba? Kay Lord natin isa-surrender. So habang inaaral natin to at paano natin gugugulin ang ating buhay, kailangan may tutor tayo ng buhay natin. Kasi kung hindi, magiging normal ka lang na kabataan, tama? Mangungopya, ay, ano sagot mo? May assignment ka na ba? Makumpli naman, hindi ako nag-aaral. Diba, magiging ganun lang. Pero kung walang nagdidiscipline sa iyo, walang nagmamahal sa iyo, ang buhay mo ay paikot-ikot. And that is the cycle of shame. And this time around, we need to break that shame. We need to break that cycle of shame na huwag ka lang sa pansarili mo. Kasi ang cycle of shame, madalas paulit-ulit yan pagka nakapokus ka kanino? Sa sarili. Pag paulit-ulit, ano ba yung gagawin ko mamaya? Magbabasketball ako. Ano ba gusto kong gawin mamaya? Magsiselfone. Di ba? Paulit-ulit. Hanggang tumanda ka, kahit meron ka ng bigote, di ba? Tulig ka na. Ang hanap mo pa rin ay cellphone. Kahapon na sabi ko, ilagay mo muna nga sa akin yung cellphone. Kasi lagi nawawala, hindi ko makita. Yung mga kabataan, hinahanap yung cellphone. Ako, ayoko na may cellphone. Bakit?
Kami, habang kami tumatanda, pag kami cellphone ka, ang dami nagchat-chat, ang dami utos, ang dami trabaho, ang dami gagawin, lalo sa mga kagaya ko na consultant sa IT. So, linggo na, sinachat pa ako, alam mo gagawin sa Monday ngayon, nabasa ko pa. Nag-ano ako, di ba? So, kung gusto nating ma-break yung ating cycle of sin, we need to have a tutor. We need a discipler. And for us to have a discipler, are you willing to be a disciple? Are you willing to obey? Are you willing to follow? Kasi kung hindi, makikita mo talaga kung sino ang nagpupursue doon sa purpose niya. Na handa siya, kahit siya ay pinapagalitan, kahit siya ay nasasaktan, kahit siya ay tinuturuan, nakikinig siya. Sabi mo nga sa katabi mo, makinig ka na. So ang pagbubuo ng buhay, mga kapatid, ay hindi lang ma-enjoy mo yung temporal life mo. Ang pagbubuo ng buhay ay mabuo ang iyong pagkatao doon sa pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Jeremiah 1:5, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta. May plano. May magandang plano ng Diyos sa atin. At pagka hindi natin ito pinarinig sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, sino po ang magsasabi? Sino po ang magpapaalala? Na kahit napakakulit, walang ibang magtsatsaga niyan, ikaw lang. Tayo lang. Afterlife is eternal. Yung temporal na buhay natin, our God is eternal. And He should have the supremacy. Sulat mo. God should have the supremacy. Turuan natin ang ating mga anak, magsulat, magbigay. Kasi one day, pagka sila ay tumayo, sila ay mayroong babalikan. Bakit ang dami pagdating sa gawain, inaantok ka. Pero pagdating sa cellphone, nag-aabang ka. Tanong ko nga kayo, tanongin niyo sa sarili niyo, bakit ba ako ganito? Turuan ko naman ako, Lord. Diba, pagdating sa pagkakaloob, minsan nahirap Lord, di ako pwede magbigay mo kasi marami akong pangangailangan. Pero nakita niyo ba, kahit marami kayong pangangailangan, tinanong ko nga yung ating kapatid dito, di ba, ang pinagkukuhanan mo lang ay tindahan mo, hindi na muna sumama kasi tatlong araw yun, So dito naman ako hindi, siya ang nangyari. So, commitment and discipline. Amen. So yung pagdinilayo natin, tingnan mo, may nagbigay, may tumanggap. The more you give, The more you receive. so, yung breaking machine na paulit-ulit na ito, kailangan ito, matutunan natin ito ngayon. Dahil hindi ito tinuturo sa trabaho, hindi ito minsan tinuturo sa bahay, ng kaibigan mo, ng girlfriend mo, ng asawa mo minsan. Diba? Kaya ito, maraming busy, pero nasaan siya ngayon? Maraming gustong patunayan. Sobrang sipag, sobrang talino, kanina napunta. Sa boyfriend na mo kanto. Di mo alam na singit kahapon, di ba? Kapag bata ka pa, di ba, marunong kang mag-post pagdating sa pagdidesisyon, lalo sa pag-aasawa. O kaya sa paglalapit sa lalaki na ikaw naman ay babae. Magpupos ka. Kasi ang bata mapusok. At curious yan. At kung walang magsasabing mag-post ka, di ba, kagaya ng mangga, di ba, kinakain natin, pagka pinundas natin, masarap siya sa alamang kasi nilaw pa. At di ba, ang mapangasawa mo, mukhang? Tama ba yan ba yung nangyayari ngayon? Ano mukha ng asawa natin? So, kailangan natin, mga kapatid, gusto mong maging mananagumpay, you need to be successful in our right assignment. Many people, paulit-ulit, but they are successful in their wrong assignment. So, tagumpay ka sa ministry mo, pero sa mga anak mo, bagsak ka. Tagumpay ka, anak, sa eskwela, pero pagdating naman sa pagrespeto at pag-honor,
bagsak ka. Is it a shame? Is it a shame? Kasi lahat na pinagtrabahuhan mo, ginugol mo sa sarili mo, lahat yan iiwanan mo lang. So we need to break that. And God made the first book. And then you are the next to book. He is the author, and then you are the keeper. He is the author, you are the keeper, and He will return. He is the Alpha and Omega. So, habang nandito ka pa, tanggalin natin yung shame na yan at di natin yan kayang mag-isa. Hindi natin yan pag tayo ay tatamad-tamad. Hindi natin yan kaya pag-addict tayo, nakaka-cellphone. Wala ka naman trabaho. Babaero ka. Kasi ka ba? Gusto magkano na isang stick ng sigarilyo? Break ako. Ang dami natin kailangan paggastusan. Ang dami natin kailangan abutin. Di ba? Tinanong ko nga isang kabataan, ano, yung registration mo ba is giving? Sumagot yung isa, yes po. Tinanong ko din yung isa, yes po. So, ibig sabihin, yung ating pangunawa pagdating sa buhay at pag-break ng shame, hindi pa ganun kapulido. So, kailangan natin itong pag-aralan. Kasi di ba, pagka sinabing registration, ikaw makikinabang na. Paano mo mapagkasya ang 200 piso sa 2 araw na pagkain? Tanongin ko nga sa inyo. So nga, kuya, ano, nakakamagkano ka sa isang mili? Oo, tingnan mo, 5,000. Napaka-sarap naman ng pagkain nito. Diba sa isang restaurant lang, pagka kumain ka, 10,000, yung 200, tapos sasabihin mo, giving ko yan. Pero sino kumain? Tapos dinagdagan pa, o paano naging giving? Ang giving, hindi ikaw ang kumain, pero ikaw ang nangabot. O kagaya ng ginawa ng St. Vincent. So, sa mga ginagawa natin, paano tayo makabreak doon sa paulit-ulit? We have to learn this. Na, number 1, asan ba? Wala pa pala ako sa tama. Hindi ko makita yung ano ko. Ang Diyos natin nais makalaya ka dyan sa tapunin. At pag di ka pa rin nabuksan ang pag-unawa mo na ang desire ng flesh, ang pagiging mataas, ang pagiging madami, ma-accumulate mo man ang lahat, mamimiss mo ang point ng buhay mo sa Jeremiah 1. Bago ka pa pinaglihi ay kilala na kita. Sabi mo sa katabi mo, kilala ka ni Lord. So let's break the power of shame. So let's show the picture. And ito yung mga shame na makikita nyo sa ginawa ng mga kabataan. Yung pain points. So sa mga pain points, meron diyang myself, meron diyang friends, meron diyang social media, at meron family. Kanino kayo tumulong? Pagka sinabing malaking ilog, doon siya nasugatan. Maaaring sinabihan siya ng magulang, pinagalitan siya ng magulang, hindi siya kinakausap, o kaya ang anak naman ay hindi sumusunod, nandun siya sa family. Pag sa sarili naman, lagi nagsiselfie. So nandun yung kanyang cycle of shame. And most of the time, nandito sila. Sa sarili, sa family. Kung napapansin mo, dahil temporal ang buhay, bakit kung saan ka pa nag-uukol ng panahon, di ba? Sa boyfriend mong gwapo, na mukhang toko, sa girlfriend mong mukhang toko, minsan doon ka pa nasasaktan. Sa asawa mo, na talaga naman, napakagwapo. Amen. Doon ka nasasaktan. Pero bakit ang mga tao doon nakatutok sa temporal? Kung saan doon sila nasasaktan. Bakit ang daming tao nakatutok sa sarili pero in the pain points, doon sila natatalo. Naiingit. May self-pity. Ibig sabihin, to break that, kailangan natin bumalik doon sa eternal, which is God. So number 1, unahin mo
Ano? Unahin mo si Lord. Unahin mo si Lord. Kung gusto mong matuto, huwag mong saktan ang sarili mo. Huwag mong saktan ang pamilya mo. Unahin mong magpabasag at magpabuo kay Lord through earnest prayer. Number 1 point, to break that cycle. Magpabasag ka at magpabuo kay Lord. Number 1, through earnest prayer. Nireview ko ang prayer message ng Tuesday. And sabi nung prayer ng Tuesday, prayer is a relationship. Prayer is not optional, but your first response. Amen? Mahalaga, di ba sabi niya, mahalaga ang isang tao. Kung mahalaga siya, kakausapin mo. Pagka hindi siya mahalaga, isnab mo. Pero, pinapaalala sa atin ng Panginoon na pahalagahan natin yung nasa para pag dumating yung mga shame na yan, dumating ang pain na yan, hindi mo lalakihan yung dito. Bakit? Hindi ka lang nagpapasalamat in times of good, but in times of bad, you are still thankful. So nagpapasalamat ka kung wala ka, kung meron ka, kasi ganun mo kadama ang pagmamahal ng Diyos sa sarili mo. Sulat mo, unahin mo si Lord through prayer. Amen? Prayerless Christian is a prideful Christian. Prayerless Christian is a prideful Christian. Diba? Sa tatlong kalaban natin, may tinapos si Lord. Namatay siya saan? Saan siya namatay si Jesus? Sa krus. At yung tinapos niya na yun, yung mga kasalanan. But isa lang beses niya yung ginawa. But every day, nakatungtong ka pa sa lupa. Tama ba? Nakaupo ka pa sa lupa. Nakatungtong ka, hindi ka pa umaangat. And meron tayong kalaban. At yung kalaban natin, sabi sa 1 John 2:15-16, huwag niyong ibigin ang sanlibutan, ang bagay na nasa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umibig sa sanlibutan, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, yan yung number 1. Number 2, pagnanasa ng mata at pagmamataasan. Prayerlessness is a symbol of being prideful. Bakit naman, Pastor? Di lang ako nag-pray, mataas na ako. Ibig sabihin, pinapatunayan mo na hindi mo kailangan makipag-commune sa Diyos. Na hindi mo kailangan ang salita ng Diyos. Okay na ako dito sa ginagawa sa pag-aaral ko, okay na ako ginagawa sa paghanap ko, hindi ko na kailangan makipag-commune sa Panginoon. Isn't it a pride? Diba ang dinuturo, who is the supreme God? So kung mahalaga ang Diyos sa iyo, kahit busy ka, huwag mo sabihin, busy ka kaya ka hindi nakakapag-pray. Huwag mo sabihin, meron kang eskwela kaya hindi ka nakakapag-pray. Huwag mo sabihin na meron kang tindahan kaya hindi ka nakakapag-pray. Ang totoo, mataas ang pride mo. Prayerfulness is symbol of being prideful. Ayaw kong sumama dyan. Pag-pray mo na lang ako. Diba? Pag may ego ka, mataas ang ego mo. So when you seek God through prayer, it develop your humility. Diba? Prideful, antonym ng prideful, humble. Meron pa bang pinag-iba yun? So, when you seek God, it develop your humility. So kung gusto mong makabreak sa shame, ano bang shame yan? Number 1, let us pray. Walang imposible sa Panginoon sa nananalangin. Nagpapakumbaba. God resists the proud but gives grace to the humble. Yan ang pananalangin. God resists the proud and it gives grace to the humble. Sabi sa Proverbs chapter 22 verse 4, pakisulat, Proverbs 22 verse 4, He exalts the humble by what? Proverbs chapter 22 verse 4, ano sabi dyan? By humility and the fear of the Lord are riches and honor. Wow.
Sino gusto dito ng yaman? Sino gusto ng yaman? O, ano pa? Sino gusto dito ng igalang siya? Nasa kamay? Sino gusto ng buhay? Let's pray. Amen. Gusto mo pala yan, gusto mo automatic. Kailangan natin ang susi ay magpakumbaba. Sabi sa Proverbs 11:2, when pride comes, then comes shame. Ano? When pride comes, Proverbs 11:2, then comes shame. So we need to break that shame by being humble through prayer. When pride comes, then comes shame. But with the humble is wisdom. Proverbs 11. Amen? Kaya, sabi mo, manalangin na tayo. Hindi mo naman kailangan magpunta ng church para ikaw ay manalangin. Matthew 6:6, kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid, isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita, at ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. So is it clear? When we pray, we develop our humility. Na Lord, sobrang busy ko, pero Lord, mas kailangan kita. Sobrang dami kong naranasan ngayon, Lord. I will do extra mile. Upo muna ako. Kasi pagka ikaw ay nananalangin, binubuksan mo yung tainga mo sa heavenly realm. So pag binubuksan mo siya, nakikinig ka. Hindi ka lang nakikinig, nagbabasa ka. Para pag ikaw ay lumapit, hindi ka magsasabi ng request. Ang request, pahingi noon. Pero pagka meron kang salita ng Diyos na napakinggan, meron plano ang Diyos sa iyo na nilagay sa puso mo, alam mo na may plano sa iyo ang Diyos sa puso mo. Ang tawag doon, pag nasa korte ka, ang tawag doon ay petition. Ito ang nasusulat, Lord. Ito ang pinipetition ko. Sabi mo, Panginoon, me and my household will serve the Lord. Sabi mo, Panginoon, I can do all things through Christ who strengthens me. Sabi mo, Panginoon, di mo ko iiwanan, di pababayaan. So when you talk to God, because you listen, you declare, you announce. Sabi mo sa katabi mo, I announce, you are more than conqueror. Amen? Mapalad ang mayroong mapagpakumbabang puso. Number 2. Number 2 na ba ako? Puro number 1 ang nakasulat nito. Learn to give, not only to receive. Because giving crushes greed. Greed is not a person acquiring money. It is when money has acquired a person. Greed can attack the poor as well as the rich. Ulitin ko. Greed is not a person acquiring money. It is when money has acquired a person. Greed can attack the poor as well as the rich. Sabi sa Gawa 20 verse 35, sa lahat ng pagkakataon, ipinapakita ko sa inyo sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat niyong tulungan ang mahihina. So, kapag ikaw ay nagbibigay, ano ginagawa mo? Tumutulong ka sa mahihina. So, when you give, meron kang strength. At sabi dito, alalahanin natin ang salita ni Jesus, ng ating Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. So yung shame natin, di ba? Kasi nakapokus ka sa family mo. Nakapokus ka sa sarili mo sa mga temporal. So ang focus mo, lagi, lahat ang ina-accumulate mo kung paano mo siya masusustain. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, very, para kang boksingero. Lagi nakasarado ang kama, parang manununtok eh. But when you give, it breaks the cycle of giving. Kasi di ba yun yung pinag-aral, gusto ko nito. Di ba? Nandito pa rin tayo sa mundo kasi marami tayong nakikita sa social media. Maganda ang suot, maganda ang cellphone, maganda ang kilay, maganda ang ilong, maganda ang lahat na, maganda na ang lahat. So, dahil gusto mo to,
Ibig na doon mo ibigay sa mga mahihina, lagi mo sa sarili. Di ba? Naalala niyo yung patotoo ng isang kabataan dito. Ako po ay nag-iipon. Nahihirapan nga lang po akong mag-ipon kasi wala kaming pasok. Wala akong baon. Pero she knows. She has a breakthrough already. Nakikita niyo ba? Pero kung ikaw gusto mo outing, gusto mo ganito, lahat na lang, kulang ang 1,000 sa isang araw na gumaki. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, and Lord, ang Lord, naibigan naman ako. Ang dami kong ginastos. Nagbayad ako ng bill, nagbayad ako ng duty, nagsama pa sila. Ang dami-dami. Pero all these things, ako kapag inisip ko, ang dami talagang gastos. Lalo, hindi lang sa personal, but maging dito sa ating gawain ng Panginoon. Pero lagi natin tatandaan, all these things are sensual. Mapagtatrabahuhan ng katawan, ng isip, ang bawat bagay na pinagkakaloob mo sa Panginoon. Pero yung buhay, di ba? Basahin ko nga, isa lang. Wala kasing nag-send sa sa lipa. Puro sa kalam. Sabi niya ni Aya, ang experience ko po, super saya, blessed na blessed po ako at sinalaya po ako na sa puot, galit at hinanakit at hinagpis. Ngayon ko lamang po naramdaman lahat ng naramdaman ko sa camp. At naniniwala po ako sa bawat isa sa amin ay may naiuwing word ni God. Konti-konti and marami din pong naging friend. Noong una po nahihiya ako sa kanila, but si God ang pinag-uusapan, kaya dapat walang hiya-hiya. Kaya pinilit kong makipagkilala sa kanila kahit nahihiya ako. Natutunan din ko pong magpatawad at huwag pansinin ang mga sinasabi ng iba sa sabi nga ng salita ng Diyos. Hindi niya tinitignan kung ano ang tinitingnan ng tao sa atin dahil ang tinitingnan niya ay puso natin. Maglingkod lang po tayo at magpatuloy dahil ang sumusunod ay pinagpapala ni God. Ang pinaka-mahalaga ko pong natutunan ay no honor, no respect. Ang unang utos ni God ay sundin ang magulang natin, hindi lang ang ina at ama natin, maging ang ating mga tito, tita, ate, kuya, lolo, lola, at mga kasama niyo sa buhay na nagsisilbing magulang natin. Lalo na ang magulang natin sa spiritual, sina pastor at pastora. Maraming salamat po sa mahabang pasensya. Hindi ba yun? Hindi pala nakasulat. 2 araw lang po ang magkakasama tayo, sabi niyo sa mga kabataan, pero maraming alaala agad. Napaka-memorable moments. Naniniwala po ako, hindi lang ito una. At huling camping na makakasama niyo, malay niyo po, baka pwedeng magulit. At naniniwala po akong mas marami pang kabataan maaabot at makakaranas ng presence ni Lord. Thank you po. Di ba? When you give, you bless. Amen. When you give strength. Kaya kung sabihin nawawalan ka, the moment na nagigib ka, lumalakas ka. Yes. So that is breaking the cycle of shame become accumulative sa mundo. Kailangan ko ng iPhone, kailangan ko ito, kailangan ko ng sapatos, kailangan ko ito, lahat. Pag-iwan mo si Lord. Matthew 6:33, all these things shall be. Amen. Nakita niyo ba? When you give, ayan, mga picture ng mga kabataan. Diba yun? Diba? Giving can make you free. But being greed can destroy. Wala lang. Wala kayo. Talaga nakakaiyak na sila. Kung natin kailangan ng buhay natin sa pag-aking, let's build this house with the joy of God. Matthew 26:15. Look at the warning. Ano po ang ibibigay niyo sa akin kung tulungan ko kayong matakip si Jesus? Tanong niya. Doon binayaran nila si Judas ng 30 pirasong tuna.
Nang makita ni Judas si Jesus sa Matthew 27:3-5, ay nahatulang mamatay, nagsisi ito at sinauli ang 30 pirasong pilak at sinabi niya, nagkasala ako, ipinagkanulo ko ang dugo ng taong wala ni anumang bahid ng kasalanan. Ano ang pakialam namin sa iyo? Bahala ka sa buhay mo, sagot nila. Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak at pagkaalis noon siya ay. So look at the cycle of sin. When you are grieved, it is joy. But when you give, it builds. It gives strength. That is the power of giving. Yung pagnanasa natin sa mundo, yung hindi natin pagiging kontento sa meron tayo, sa sobrang dami, sa sasakyan na para sa iyo lang. Mas okay sana, di ba, mabigay mo para sa gawain. Yung bahay mo na para sa iyo lang, di ba mas okay na gawin mo maging gawain? Mas okay, di ba, na may pera ka, na maabot mo ang kaluluwa, kaysa ikaw lang ang makinabang. Di ba, ang lungkot, ikaw lang ang kumakain ng mga anak mo. That is greed. And lastly, fasting breaks you from the lust. Sino nag-struggle sa lust? Yung pagnanasa, yung desire. Lust is about the cravings of the flesh. Lust sa Tagalog, pagnanasa, is about cravings of the flesh and desires of the body. So yung dalawa, di ba, yung una, mag-pray ka. Though one may empower you. Yung pangalawa, na mapagbigay ka, though one may be empowered by another, two can withstand him. But lastly, threefold is not quickly broken. So kung meron kang tatlo dito, tips ko lang to. Hindi ko sinabing ganyan tayo. Pero tips to, para tayo ay makapit doon sa cycle of shame. Fasting. So, sabi dito, di ba sa 1 John 2:15, ang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata. So, yan yung mga kakaharapin mo kahit Kristiyano ka. So, hindi ibig sabihin, Pastor, ako dito, wala na akong lust. Wala na akong desire sa mundo. Yung mata ko hindi na nagkakaroon ng maling pagnanasa. And that is why, mga kapatid, we need to fast. We need to have discipline in our physical desire so that it becomes easier to control the flesh, evil desire that are sinful. Ulitin ko. Lust is about the cravings of the flesh and desires of the body. While fasting, a person voluntarily denies what the body actually needs, thus preparing the body to be controlled by one's spirit. When we discipline our natural physical desires, it becomes easier to control the flesh evil desires that are sinful. Train the flesh to submit to the spirit through the season of fasting. Siyempre, pag fasting, ayaw natin. Siyempre, gutom ka, kakain ka. Tingnan niyo ito si Jacob. Nagutom siya. Genesis 25:34. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilaga na lentejas. Kahapon maraming mga kabataan yata nagugutom. Nandun na yung sopas, di ba? Nandun na yung umaamoy na ano. Siyempre nag-aaral lang salita ng Panginoon. Di ba? When you fast, nag-break yung will ng body mo. Amen. At nag-activate yung spirit mo. That is fasting. At sa Genesis 25:34, binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilaga ng lentejas. Siya'y kumain at uminom, tumayo at umalis, at ganyan hinamak ni Esau ang kanyang pagkapangalan. So, ito pinag-aralan natin last Friday, yung last, learn to sacrifice. That is meaning of fasting. Marunong ka mag-sakripisyo sa laman mo para ma-serve yung authority mo, hindi mo alam. So pag dumating yung temptation, di ba dyan, yung binasa natin, pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata,
kataasan. Pag dumating yan, may panlaban ka. Napagtagumpayan ko na yung gutom. Napagtagumpayan ko na yan dahil sa salita ng Diyos. So, may panlaban kasi dito nagtitraining ng basketball, volleyball, pag nagsiswimming, gano'n, sino mahilig sa sports, di ba? Before ka pumunta doon sa mismong match mo, nagda-diet ka, hindi ka kumakain ng chichirya, hindi ka uminom ng Coke o kaya Sprite, kasi meron kang laban para hindi ka antukin. Hindi ka kumakain ng crispy pata para hindi ka ma-high blood. Kasi may boxing kayo, kaya di ba? Si Manny Pacquiao, very strict sa diet. Mga Miss Universe, very strict sa diet and hydration. Gutom na, di ba? Very strict. So, before their match, before their pageant, they have fasted. So, before our temptation comes, meron kang panlaban. Kung wala ka nito, ano mangyayari sa'yo? Kagaya ni Jacob, pinapaalala sa atin na akala mo nalabangan ka kasi dumating yung temptation. Pero ang totoo, nakipagpili ka. Kasi sabi niya dito, di ba? Sabi niya diyan, ano ba gagawin ko sa pagkapanganay ko? Gutom na ako. Ano ginawa niya? Binigay niya yung pagkapanganay niya at kinain niya yung mainit na nilaga ni Israel. Kaya si Jacob ang naging paborito ng Diyos, si Israel. Kaya may Israel, di ba? Yung mga gera. So, ang mata ng Panginoon ay nasa kanyang bayan. So, kahit anong gawin ng mga nasa palibot sa kanya, hindi siya matalo-talo. Maliit lang yun. Iyon ang binigay ni Jacob sa isang mainit. Ang buhay mo paano binibigay sa Panginoon? Jeremiah 29:11, pagkat lubos kong batid ang plano ko para sa iyo. Planong hindi mo kakasama, planong kakabuti. Planong magdudulot ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. At yung pag-asa na ito, huwag mong bibitawan. Maganda ang plano ko sa iyo, Jacob. Meron kang authority ng pagiging panganay, huwag mong isusuko yan. Pero pag dumating ang comfort mo, tinanggal sa iyo, ano ba mga tinanggal sa mga kabataan kahapon, mga comfort? Cellphone. Mabilis. Parang sabi nga nung nag-fellowship kami, parang mga zombie na iba pa kami. Walang hawak ko ng cellphone. Tapos nung nagka-cellphone, parang bumalik na naman sa dating gawain. Diba? Imagine ninyo, may magandang plano ang Diyos sa atin, pero nahahadlangan because hindi tayo marunong mag-fasting. At hindi dahil sa hindi tayo marunong mag-fasting, hindi natin siya ina-apply. Hindi natin siya dinidiscipline yung ating sarili. Where there is no discipline, there is no holiness. Fasting kasi is about holiness. That's it. Fasting is holiness. Bakit hindi na lang tanggalin ni Lord ang mga pangit na panoorin? Diyos naman siya. Bakit naman hindi na lang tanggalin ni Lord yung mga nakaka-addict na mobile games? Bakit nilikhapan ni Lord na magkaroon ng cellphone? Kung yan naman pala yung dahilan para hindi ako maging holy. Yung fasting tinuturo sa atin, mga kapatid, na mag-learn to sacrifice. Na everything has a value. Learn to embrace the lifestyle of consecration. Give up what is good for the benefit and receiving what is best. Amen? Learn to sacrifice. Learn to embrace the lifestyle of consecration and give up what is good for the benefit of receiving what is best. Give up. Sabihin mo sa sarili ko, give up na ako sa cellphone ko na kinaka-addikan ko. Give up ka na na. Lord, ikaw muna. Ikaw na, Lord. For you know, sabi dito, Hebrews 12:17, for you know that afterward, when he wanted to inherit the blessing, he was rejected, for he found no place for repentance. Diba si Jacob, sabi niya, tayo wala namang blessing. But, sabi dito sa Hebrews 12, for he found no place for repentance.
kahit na manghingi ka ng tawad, hindi ka napapatawan. Bakit? Isa lang ang pipiliin kong bayan na maging yung mata ko, paborito siya. Israel lang. Paborito tayo ng Panginoon, mga kapatid. Huwag mong ipagpalit yung pagiging apple of the eye ng Diyos sa iyo dahil lamang dyan sa cellphone mo. O hindi na sa nilaga, kasi wala naman akong nilagang ibibigay sa inyo. Ang meron kayo, cellphone, kahit naman sa matatanda. Di ba, minsan dyan mo nakikita yung mga nakikita mong lahat na. So, learn to sacrifice, mamuhay na isang Kristiyano. Romans 12:1. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang mga katawan na isang handog na buhay, banal at kasisiya sa Diyos na siyang inyong makatuwirang taglilingkod. Kaya tayo nandito sa gawain ng Panginoon kasi nagpapakumbaba tayo, hindi para lalo tayong mahalin, kundi kasi mahal ka naman ng Diyos. Amen? So yan ang aking mensahe ngayon. Meron tayong temptation na kakaharapin, 3. Pero may 3 tayong panlaban para makapray. Learn to pray with humility. Unahin si Lord. Learn to give than to receive. And learn to sacrifice. Let's rise up and let us pray. Gabay ng buhay, kung ikaw kailan may di mag-iiwan. Unang